Emile Zola, you're a fucking genius. Want to miss a thing. Com cabelos cor de mel singela, seu nome é Mabel, é uma menina cheia de vida. Se vamos para a praia, não esquece a sandália e se olha pro céu. Se pudesse organizava estrelas. Se a casa está vazia um dia, também vou ficar e te ver crescer. Me faz tão feliz saber que você é você. Happy today, guys! Hello, how are you? We're back to our regular vlog, I guess. Today, I figured I'd show you or I'd share yung aking book log, or di ko alam kung tawag dito, hindi din naman book planner kasi digital siya. This is also my way of being kind of productive or responsible sa aking mga book logs kasi I want to commit to this template na talaga yung mga binabasa ko kasi I already had this, I think 2023, tong template na to, and I can actually show you kung ano itsura ng 2023 ko. Kasi yung problema kasi sa akin, ang dami kasing beses na parang sobrang haba ng quote, tapos nahihirapan ako siyang i-type kasi sobrang haba. Kaya ako din sinimulan to before kasi I think it's also a good way to know the book better kasi you will actually recall some details or even some lines na parang you like. I do want to commit to this year kasi parang nakakatawa siya tignan. And I'm gonna show you my 2023. Actually, hindi ko na nakita na delete ata kasi ni-replace ko siya ng 2026 ko. So, I'm just gonna show you my current setup. Ito na yung pinakaunang, I guess, front page. Ito, hindi ko to na-update yung mga current readings ko kasi parang doble siya. Hindi pala siya automatic. So, meron din tayong dito na Spotify and then some quotes here. Ito, nilagay ko lang tong babae na nag-read kasi sobrang cute niya. And, ewan ko, sobrang obsessed ako dati sa mga anime na may mga nagbabasa. Like, yung mga scene kasi nakaka-motivate siya magbasa. Then, we're moving on to my bookshelf. Ayan. Ito pa lang yung nalalag ko for this year. So, I'm not really sure kung paano ko ilalag lahat. As you can see, I haven't been able to consistently log in yung mga books talaga na binasa ko. And di ko kasi sure kung inisip ko kung mga 5 stars ba yung ilag ko dito or every single book that I read. Since it does take a while kapag magla-login ka talaga ng book review here. And what I like about this is kita mo na lahat ng covers. I mean, nakikita mo agad. Hindi lang yung words kasi I'm a very visual person. So, gusto ko, nakikita ko talaga. Like, nakikita ko yung cover, ganyan. Madali kasi ako ma-bored. Di ko bang madami ako ng mga text na mga ganyan, ay ganyan. Di ko trip yung mga ganyan eh. Na, naboboringan ako, kumbaga. Kaya tuwan-tuwa ako kapag yung mga ganito, yung mga visual, ma-visual talaga ang person na to. And you can also see na andito na din yung aking, like, completed na ba? Ilang pages na lang sa book, tas ano yung genre niya, tas sino yung author. And then, ito yung title. Diba? Kita mo na din ko yung rating ko na stars. Although, wala naman to masyadong recently read, most like, hindi ko ginagamit yan masyado. We're moving on dito sa mismong template ng book review. So, pag clinic mo tong isang libro, ayan, makikita mo na
makikita mo na madumi yung laptop. Joke lang. Madumi yung screen. I-ano nga muna natin. Ayan na yung best natin. Ito yung layout when it comes to yung individual log no, or review. So, we starting with yung title ng libro. So, ito yung una kong ni-reference. Ito yung last na binasa natin na full-on review talaga. So, this is The Sea. So, the author, ito, si Iris Murdoch. Genre, I have like quite a few. Pero, you have other options na maglagay ka ng must-read, ganyan. Kung talagang, alam mo yun, yung gusto mo talagang i-recommend. So, nilalagay ko siyang ganyan. Para madali kong makita if meron akong gagawa na video about it or pag may mag-aasa akin ng recommendation. So, just different genres. And this is not all the genres, pero mostly yun na yung kumbaga coverage in general. Kasi, pwede mo naman siyang dagdagan. Pwede kang mag-add bigla eh. Like, yan. Pwede kang mag-add ng ganyan bigla. And then yung status, eto. Yan, complete to read, reading, didn't finish, complete. I've never DNF so far. Parang di ako nasasatisfy kapag may dinidNF ako ng libro. Unless talaga na sobrang sukang-suka na ako, ganyan. More on, ego lang, na hindi ko kayang hindi tapusin. So, ito lang yung parang, kumbaga, update mo lang talaga sa sarili mo. Kaya parang minsan di ko na siya ginagamit kasi I just log the books if I'm actually finished with it. Hindi ko na kailangan i-update pa ng ganun kasi it takes a lot of time para i-update siya. All pages. So, depende naman yung siguro sa version mo. So, I just have the 500. So, ito nilagay ko kasi ito yung sa libro na meron ako physical book is up to 500. Ito naman sa on-page na to, usually, parang lang yung 4%. Kasi parang sa Goodreads, makikita mo agad ko ilang percent ka na. Kaya, ayan, nilagay ko lang 500 to kasi tapos na ako. And then for the rating, syempre, the usual 5 stars, 3 stars, 2 stars, 1 star. And then ito yung, ayan, hindi mo na kailangan to kasi parang automatic na siya. Yan yung sabi ko sa inyong percentage. And then, yan. Wala naman siyang use. So, ito lang yung mostly ginagamit ko. Itong main na kailangan ko talaga. Now, when you scroll pa ito, yan, makikita mo na yung overall na nangyayari. Kumbaga, overall, yung mismong review na. Ito naman yung my summary. Ito tayo sa first part, theater director. At 60. Okay na sa akin. Parang okay na yung pinaka-summary na yun. Kasi totoo naman, di naman kasi masyadong plot-driven tong libro na to. So, more on psychological talaga siya. And then this part, dito sa kanan na part, is my favorite, which is mga favorite quotes ko. And these are the page numbers. Ayan. Ang dami ko actually compared dun sa totoo kong mga ninote na quotes dito sa libro, which is ito. Ayan, di ba sobrang dami? Ayan, kita nyo? Sobrang dami ko talaga ninote na mga quotes. So, Q means quotes. Tapos may mga star ako pag talagang sobrang tumatak sa akin na sobrang favorite ko. So, hindi ko na ilalagay lahat kasi it would take me like years to finish this. Kaya nilagay ko lang din page number tapos yun lang, yung mga talagang tumatak sa akin na quotes. Kasi sobrang time consuming actually nito yung pagta-type ng quotes. Kaya I do want some tips kung paano ba mapapabilis yung pag-note taking. Other than i-take note mo lang yung mga gusto mong i-take note. But yung pinaka-gusto ko, yung Time Like the Sea and Ties All Knots. And then dito naman sa kaliwa na to is just my lessons. Pero usually ganito din siya, yung naka-bullet points. Pero specific for this book kasi medyo madami akong mga naiisip sa kanya and yung pinaka-like summary din niya. Related kasi sa lessons na natutunan ko. So, usually yan lang. Pero nalagay ko na lang din yung ideas during reading. Ayan, ito yung mga thoughts ko. Yan. Ayan, kahit yung mga medyo negative review ko, ganyan. Ayan. Ano bang pinagkaiba nilang dalawa? Siyempre yung what I learned from this book, siguro yung mga consequence ng mga characters. Tapos yung ideas during reading, mostly yung critical or yung talagang napapansin ko dito sa libro. Okay, ito naman one example ko na sobrang tinamad ako. And this is Nana by Miozola. So, wala pa akong nalalagay, as you can see. Pero minsan kasi ginagawa ko, kunyari, masyadong dense yung libro, tapos gusto ko ng note-taking, pero ayoko isulat kasi sobrang haba. Nilalagay ko na lang siya dito sa summary ko muna. So, chapter by chapter, kasi sobrang sakit sa ulo nito ng mga first chapters tong Nana. Since hindi ko talaga siya masyadong maintindihan. So, kailangan ko i-chapter by chapter na, ano ba nangyayari, ganyan.
And actually, kailangan mas ma-short pa nga to kasi nga summary lang sana by chapter. Kaso nga lang, with this book, masyado siyang madami nangyayari. Madaming characters, kaya parang kinailangan ko talagang i-take note ganyan. And mostly summary lang naman ng chapter, pero hanggang chapter 3 lang ako kasi I think mga chapter 10 onwards, nagets ko naman na yung libro. So, hindi ko na siya kailangan i-chapter by chapter. So, I do need to update this kasi tapos ko naman ni Nana. Ito naman yung next, yung on the calculation of volume 1. Ito, yung sinasabi ko na what I learned from this book. Ito yung sinasabi ko na yung bullet points naman. And then, I don't know why ideas during reading. I think this is about me, yung parang specific na may mga lines na ang tinamad na ako explain. Kasi it's about the writing itself na parang hindi ko magagawa ng justice kapag nilagay ko lang in summary. So, ganun yata yung gusto kong iparating dito kung ba't kailangan specific na page number, ganyan. Can it be referring minsan sa relationship of feeling na distant kayo pero alam mong wala naman problema or magagawa if you disrupt your flow. And then, specific kasi na line na to, dun ko siya ginagawa ng reaction. So, parang annotation siya. But I don't think this is, tawag doon, sustainable in the long run kasi sobrang haba. Ay, nakakatawa siya balikat. Kaya ako din minsan ginagawa to kasi alam mo yun yung parang, nakalimutan ko na siya. I already yapped about many times kasi hindi ko siya nga matapos kasi gusto ko ng physical book. Ito, yan. Ito lang yung ano ko so far. Summary ko. Yan pala naman so far. But I do want to, starting now, to actually log in my book para makita ko din agad. Hindi ako mahirapan at the end of the year kapag gagawa ko ng reading wrapped up this 2026. Okay, so that pretty much sums it up ang aking book log / Notion book recap / book nook / hindi ko alam actually login, book login, ganyan. I actually don't know how to share a template in Notion nang hindi naapektuhan yung original source, like yung mismo kong template. So, if you can, let me know kung paano mag-share ng template ng, alam mo yun, yung mismong template lang. Kasi I do want to share it with you if you're interested lang naman. Kaso nga lang yun, hindi ko alam kung paano siya hindi maapektuhan. I'm pretty happy with the setup. Most of the time talaga, tamad lang ako kasi it takes a lot of time. Nakikita mo ulit yung mga thoughts mo sa kanya. So, parang reliving those same memories again, di ba? Okay, so I've been trying to draw. Ang tagal ko hindi nagda-drawing as in. Pero hindi mo siya super drawing kasi very simple lang siya. And the more that I look at it, parang mas gusto ko pa din yung unang-una kong ginawa. Yung walang anything dito sa gitna. So, I think I'm gonna stick with the simple. Kahit sobrang simple lang. Pero mas trip ko talaga to. So, ang gagawin ko sa kanya, parang siyang postcard. Or, parang postcard siya. Because I'm doing this for our April Snail Mail Club. Ayan. And I actually really like yung pinaka-background kasi it's so cute. So maybe I'm not gonna do another details pa yung kanina ginagawa ko kasi I think the background is already like abstract enough or parang masyado na siyang overpowering kasi pag naglagay ako ng opposing na, alam mo yung contrast, ganyan, parang masyado siyang overwhelming.
So, inisip ko kasi kung ang theme natin for April, yung snake love natin. I'm thinking of lotus theme kasi I love lotus. It's one of my favorite flowers. Kumbaga, and I don't know, kasi nung una inisip ko, summer theme, syempre mga beachy, ganyan. But I don't want to be literal, kumbaga. And since lotus, iba lagi nasa water. So, parang yung symbolism din niya na medyo summery. And also, sakto lang din kasi na si Caleb, yung sa Love and Live in Space, yung bago niyang release na storyline, it involves a lot of lotus. Kaya tuwan-tuwa kasi parang, is this play about me? Eh, kasi lotus and then purple and then, it's me. Kaya gumagawa ko sana ng postcard. Just a little extra. Kasi compared to the last month, na wala akong masyadong effort in terms sa art. So, I wanted to make a cute little art. Kahit hindi ako artist. Or hindi ako nagdodrawing talaga. Our snack of the day. wala akong choice kasi wala ba akong choice? Yun may expiration na ito. Ay, di pa pala nakakapag-thank you nagbigay sa akin nito. Wait. This is one of my favorite Nutella na like products. Ewan ko natikman nyo na to pero kung makita nyo to, you should try it kasi ang sarap niyang as a snack. And kung mahilig kayo sa Ferrero or Nutella mismo, ito pala yung binili natin ng haraan. So, magagamit ko na siya. Sa wakas naman so much. I absolutely love this kasi ubang cute. Coasters! Ito, meron tayong adobo, pinakbet, lechon, and my favorite, sinigang. I already have their trinket dish na like kong hinahype. Which, wait. This. Ayan. Tagal na sa akin ito yan, sinigang na trinket dish. Super cute, diba? Nakita ko din sa Frankie's. Sabi ko, sobrang cute. I don't want to miss a thing. And binili ko na siya. Kasi price naman, akala ko parang magiging siya 800, ganyan. Hindi ko na bibilan Pero 300 pesos siya. Ngayon pala ako makakita ng ganitong concept na yung ingredients ng Filipino food, diba, nasa isang art. I'm gonna stick with adobo. Kasi parang nakikrave ako sa adobo, actually. Wait, binigyan ako bigla. Ibigay sa akin. Yes. Ooh, what? Oh. It's some glass. Ganda. Actually really nice. Hello! I just finished. This is Therese Raquin by Emile Zola. Pero sabi nila, since French yata yung pronunciation nito, Therese, ang pronunciation ng Therese ko. So, I'm just gonna stick with Therese kasi parang masyadong hindi ko abot yung French pronunciation. Parang Tere. Bulol kasi ako Parang medyo dramatic naman ng a little bit. Isang araw na ako nag-start pero natapos ko na siya today. Kasi it's a very short read and actually it's an easy read. Kasi yung in-expect ko is hindi ko siya matatapos agad kasi yung binasa ko ngayon na medyo
mahirapan ako sa writing ni Emile Zola, pero this is actually very easy. Tapos, agree ako na this is a good start to Emile Zola. I haven't had the time to acquire his Germinal, which is one of his famous works. So, okay na to. Nag-start ako sa parang beginner-friendly niya. Anyways, grabe to. Emile Zola, you're a fucking genius. Talaga naman so much. As in, I really found my new favorite classic author. And I do want to expand more on his works, especially in Germinal, so I'm excited. If you're into Dostoevsky and yung Crime and Punishment, you'll also really like this one kasi it tackles the same themes and yung writing niya. Sabi ko sa'yo, commit ko na yung booklog ko kasi I have all of my thoughts here. Now about the story. This follows Thérèse Raquin, who is forced into marriage with her frail cousin, Camille. Trapped in a loveless and stifling relationship, she suppresses her deepest desires until an affair with her husband's friend, Laurent, awakens her. Their intense, almost animal passion soon drives them to commit a crime that will haunt them forever. So this is a portrayal of adultery, madness, and ghastly revenge, but also a devastating exploration of the darkest aspects of human existence. Pag yung gusto naman yung mga one words, savage, bestial, sinful, and suffocating. Hindi spoiler yung papatay nila yung husband ni Tere. Kasi 50 pages in the book na sinabi lahat yun eh. So, hindi naman siya like super spoiler. Kasi the rest of the book is mostly about their punishment to themselves, which is yung hinahunt sila ng guilt nila, ng konsensya nila. May konsensya ba talaga sila or they're just too egoistical na di lang nila ma-admit sa sarili nila yung crimes nila, ganyan. Anyways, ang pinaka-main thought ko here is rotten fruit fall on its own. Since they committed the crime, hindi na kailangan ng any revenge or any, alam mo yung malaman na parang makulong sila, ganyan. Kasi yung sarili na nila, pinaparusahan na nila because every day they are hunted by Camille, pero hindi talaga siya ghost. Talagang nagiging paranoid lang sila kasi madaming time sa book na pinapakita na kahit konting bukas lang or kahit scratch lang, parang ala, dyan na si Camille, ganyan. Pero totoo lang naman, pusa lang naman o kaya may hangin lang naman, ganyan. So, ang galing din kasi having read yung binabasa natin How to Read Literature Like a Professor. Nag-contribute siya dito sa pagbasa ko dito sa libro to. Parang na-pick up ko na agad yung reference na parang, hindi literal na nagpaparamdam si Camille kasi lahat yon parang sa paranoia lang nila and hindi naman talaga, wala talagang anything na nagpakita na ghost talaga si Camille kasi sobrang nagandahan ako dito kung paano pinartray ni Emile Zola yung madness, passion, and desire ng isang tao. Parang talagang in-explore niya yung deepest parts ng human existence. Hindi na talaga kailangan maghigantay na kahit na sinong pamilya for Camille kasi they're both doomed at the end. Natuwa ako kasi may mga times din na akala nila masosolve nila yung problema nila by being together. Kasi nga kaya nga sila nag-commit ng crime kasi para sa isa't isa. Pero hindi pala nila talagang masosolve yung problema nila just because they're together, ganyan. Next naman is suppressed desires doesn't always need to be acted upon on. Kasi si Thérèse, she lives like, sabi niya kasi yung asawa niya saka yung aunt niya, parang dead life na daw sila. She sees her life as boring. Alam mo yun? Kasi nga, sa sarili daw niya, alam niyang may something more pa. Kasi yung desires niya, hindi na-fulfill ng asawa niya. So, she wants, parang siyang talagang animal na, alam mo yun, hindi makawala, ganyan. Pero sa akin naman, diba, parang yung consequences of adultery din kasi yung pinapakita dito. Just like Anna Karenina, like, hindi naman all the time na may naramdaman kang desire is you have to do something about it. Third is no one can save you. No wife, husband, marriage, mother, friend can make you forget your guilt and conscience. And hindi lang nag-apply sa guilt or conscience to, pero yung sabihin natin na yung kahit sa sarili mong gustong gawin sa buhay. Like, hindi yan masasolbahan ng pamatong lang na band-aid na, siguro pa nagpakasal ako, magiging masaya na ako. Siguro kapag nakuha ko na tong pera, kapag wala na akong trabaho, magiging masaya na ako. Kasi a lot of times here, nag-a-assume lang yung si Laurent saka si Thérèse na kapag nagpakasal kaming dalawa, magiging at peace na kami, makakalimutan namin si Camille. Pero it turns out, hindi pa rin. Mas naging worse pa nung nagpakasal sila. Si Laurent, kaya lang naman din niya pinatay si Camille kasi
he gains benefit. As in, he gains every single benefit from killing Camille, which is yung asawa, yung pera, tas parang siya na yung kukup-kupin, ganyan. So, akala din niya he will live peacefully na kasi parang mabibigyan na siya ng allowance kasi nagpakasal na siya. So, yun, mag-quit na siya ng work niya, tas mag-paint na siya. Pero, nakuha nga niya yung gusto niya. As in, exactly like, nagkaroon siya ng pera, nagkaroon siya ng studio, ng painting, nag-quit siya, nakuha niya yung babae. Pero, hindi siya masaya kasi na-find out niya na yung peace na hinihingi niya is bored na siya, ganyan. So, be careful what you wish for because you might just get it. Laurent is an example of a vampire. Kakabasa lang natin kahapon, diba? Kasi na siya lazy, greedy, and puts his need first above anyone else. And totoo to kasi lahat ng kahit yung crime mismo, very selfish and egoistical siya kasi sabi niya as long as nagbe-benefit yung sarili niya, yung mga napufulfill yung pleasures niya and desire niya, wala na siyang pakialam sa moral or kung best friend kita, ganyan. So, very vampire-like. Tere is a hypocrite. I found her very hypocrite kasi may mga times na parang nag-regret siya. As in, sobrang nag-remorse siya, umiiyak siya palagi, ganyan. Mas nagiging regretful siya kay Laurent, pero I don't think she is any less evil than Laurent kasi parang sa akin, feel ko, nanggagaling lang yung pag-repent niya sa egoistical niya and hindi talaga like coming from genuine heart. So, she's very hypocrite kasi sabi din niya before, diba, na parang ayoko sa asawa ko, sobrang boring, bilang namatay siya. Tapos bilang sabihin niya dun kay Laurent na parang actually, he's a very good husband, ganito ganyan, better than you. So, parang hypocrite talaga siya. Tapos, their passion only live through affair, desiring each other because of the obstacles. Loki only wants the thrill. Kasi, yung kanilang desire, the moment na pinatay nila si Camille, nawala yung desire nila sa isa't isa, nawala yung lust nila. So, may mga ganito talagang relationships that lives on taking other people down or lives on for the thrill lang talaga. And I think lahat naman nakakita tayo ng ganung relationship na very toxic, ganyan na parang hindi sila nabubuhay o yung relationship nila walang ganap kundi yung katoxicitan, ganyan. Ewan ko ba yung word na yun. They cannot be alone together. They get so paranoid also sa ghostly but they're bounded by the crime. Ayun, may isa din sa mga nagustuhan ko dito, pinakita niya yung consequence ng ginawa nilang crime, which is mas lumayo sila sa isa't isa. Kasi di ba may mga times na yung pag Bonnie and Clyde, yung doing crimes together, sobrang nag-bring closer sila dahil nga iisa sila ng ending di ba? Pero dito napakita na, alam mo yun, hindi sila in harmony, which is so nice to see in classic books kasi, alam mo yung pag mga cheaters, ganyan, yung parang yan, yung kulit nyo, ganyan. Saka nakakatawa kasi pareha silang in hunt. Kasi sa Anna Karenina, ang problema ko kasi is parang si Anna Karenina lang yung nagsasuffer ng totoo. While si Vronsky, nagsasuffer din naman siya, pero parang mas preoccupied siya na iangat yung sarili ng society ulit. And then, hindi naman niya masyadong, inaano si Anna, kaya hindi niya pa siya pinapansin. I also like the dinner scenes as a narrative drive here, kasi yun din yung mga natutunan ko sa How to Read the Literature Like a Professor na hindi nilalagay ng author ang dinner scenes ng wala lang, kasi it says a lot about the characters, dynamics, and yung kanilang position in the dinner table. So, ang daming beses ito na may mga dinner. Kasi, andun yung mga tropa nila. Tapos silang dalawa. Doon nakikita natin through dinner, ano na yung progress ng story, kaya nakakatawa. Ideas ko naman during reading, which is ito na yung mga personal takes ko. Great representation of animal passion. Grabe din yung writing sa Lost Desire nila sa isa't isa, na hindi nila matigilan talaga. I would definitely recommend this purely because of kitang-kita mo talaga sa book na to, hindi mo ma-explain na passion sa isang tao na hindi nila alam. Like, parang yung isang beses na gustong-gusto kong line, he was no longer his own master. His mistress with her feline sinuosity and nervous flexibility had gradually insinuated herself into every fiber of his body. He needed that woman to live as one needs to eat and drink. Di ba? Like, also, domino effect. Baga, ito ngayong consequence ng adultery. Parang, wala. Pag isang decision mo na mali, talagang Ito, sarili ko lang interpretation to. As in, naghuhula lang ako ganyan. Kasi, yung from my takeaway, it can also represent marriages na you have so much expectations from. But in the end, di ka masasave ng marriage na yun. It can also mean resentment from both parties na hindi na-address or makalimutan ng isa't isa yung problema nila or yung parang ginawa ng isa, ganyan, tapos sisisihin mo yung isa, ganun. Kasi si Camille representing as ghost lang naman hindi siya literal na nanghahunt. So, it can also mean sa ibang type of relationship na, kunyari, may ginawa siyang cheating, di ba? Kasi yung ghost presence na yun, yung parang hindi mo matantanan yung ghost na yun, lagi silang present sa inyong dalawa. Kaya, hindi kayo makamove on from each other or dun sa isang
situation na yon kasi you both allow it and hindi nyo kasi kino-confront yung nangyari or yung problema nyo sa relationship. So, that's just one of my key takeaways lang din na feel ko sure kung pwede din siya may interpret na ganun. I like the portrayal of being awkward and mas stranger pa sila nung nagpakasal sila. And then, another story about the consequences of adultery and darkest human desires yata. And then lastly, I really like how Emile Zola did this kasi parang I felt like I was also there in the story. As in, ewan ko, hindi ko ma-explain. Basta yung pagkagawa niya nito, parang kang nanonood talaga. Yung parang andun ka talaga na nasa dinner table ka din na parang kumakain ka ng popcorn. Ganun yung nafe-feel ko. Like, kahit na alam mo yung wala silang monologue masyado na yung perspective nila. As in, parang kang talaga nandun. Nakikita mo kung paano nag-unfold yung relationship nila. Kaya, wow. Ganun kagaling si Emile Zola magsulat. Hello, this is Editing Rai. I forgot to tell na yung ending din ng libro na to, gabi. Na-shook ako sa offer. Anyways, now that I've book dump ba, I'm gonna put this back in our side table kasi tapos na ako sa kanya. 5 out of 5. 5 stars. Love it. Definitely a good start for Emile Zola. So, kapag wala ka pang reads ni Emile Zola or nag-iisip ka na baka ma-explore mo yung works niya, you can definitely start with this.